Zero ba ang bank account mo ngayon? Huwag ka mawalan ng pag-asa dahil may kwento ako kung paano isang taong walang-wala nagkaroon ng 30,000 pesos sa loob lang ng isang buwan. Paano? Pakinggan mo to. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Alam mo ba, araw-araw may nagme-message po sa akin, Chinky, ubos na ang pera ko, paano ko simulan? Wala na akong ipon. Kaya naman tong video na ito ay mag-i-inspire sa iyo kahit na walang-wala ka, huwag kang susuko. I'll show you how is it possible for you to turn your zero bank account to 30,000 in 30 days. Ang gagamitin lang po natin ang tamang mindset at tamang diskarte. Okay guys, para sa mga taong talagang gusto makaipon na, ito ang gagawin natin para once and for all maayos natin to. So this is a masterclass. As a matter of fact, I teach this to our clients. But right now, I'm gonna teach this to you for free. Number one thing that you need to do para makaipon ka, stop the bleeding. When you say stop the bleeding, find the leaks, no? Ang ibig sabihin ng leak, itong baso na ito, kung may butas to, kahit anong ilagay mo na tubig, hindi siya mapupuno, tatagas lang siya. Ganun din po sa ating paggastos. Alam mo ba, hindi problema ang income Ang problema, yung leak, yung financial leak po natin. Kontrolin mo yung gastos. Ang dami nating financial leak. Simple lang. Pagkain natin sa labas, ang hilig natin kumain sa labas. Imagine mo, kung buong pamilya kumain kayo sa labas, that's 1,000 pesos. Diba? Kung 4 times yung gagawin, 4,000 in 12 months, 48,000. That's 48,000 financial leak na pwede mo naman i-cut into half. Diba? Kahit nasabihin mo, kalahati na lang. Imbis na 4 times ka kakain sa labas, di 2 times na lang, di nakasave kang 24,000. Right? So, yung 24,000 pesos mo, imagine mo, in 1 year, naipon mo na yon. Pangalawa, ito, technique. Ito yung tinatawag natin na dagdag. Pinsay dagdag. Dagdagan mo yung income mo, hindi lang panay bawas. Magbenta ka kung anong meron ka. Diba? Like for example, tumingin ka lang sa bahay, lumang libro mo, lumang sapatos, lumang gamit, lumang damit. Diba? Probably it's junk for you but treasure for others. Pwede mo i-Facebook Marketplace, i-carousel, i-IG stories, i-post mo lang sa social media. Halimbawa, may nabenta na isang laptop during that time. Yung laptop ko gumagana naman. So, naibenta ko pa ng 15 to 20,000 pesos. Diba? Dagdag na naman yan. Kung hindi mo ginagamit, baka ito yung sagot mo sa pandagdag na ipon mo. Number 3, you offer your skill. Ano kaya mong gawin? Marunong ka ba mag-layout? Marunong ka ba magluto? Marunong ka ba mag-tutor sa online class? Nako, one student I coach nag-offer po na Canva, basic na posters. Gumagawa po siya ng 250 pesos each. In 1 week, meron siyang dagdag na income na 5,000 pesos sa gagawa pa lang niya ng mga posters para sa kanyang kliyente. Alam mo, ito lang hindi ka walang pera. May skill ka, hindi mo lang ginagamit at binibenta. At pang-apat, ito pa, pang-apat, maghanap ka ng mga, yung ano lang, on the job, di ba, na training, short-term side hustles, food delivery, or if not naman, pwede ka magbenta ng load, di ba? Kahit pa 300 pesos a day yan, times 30 days mo, 9,000 pesos extra rin yan. Pag combine mo lahat yan, ito una diskarte natin, bawasan natin ng mga unnecessary gastos. Tapos number 2, ang gawin natin, magbenta kung ano existing na mga lumang items. Number 3, i-offer mo yung skills mo. Number 4, maghanap ka ng sideline income or let's say sideline business. Pag tinotal mo yan, ay grabe, aabot ka ng 30,000 pesos. Grabe, di ba? Mga kaipinari, huwag kang mahiya. Kahit na zero ang bank account mo, ang mahalaga, gumalaw ka. Walang magic formula yan. Daan mo lang sa sipag, tiyaga, karunungan at tamang diskarte, aangat ka at magkakaroon ng pera ang iyong bangko. Sana naman nagustuhan mo tong episode na ito, mga kapatid. Yes naman, if you like this video, please do comment kung ano yung diskarte na ginagawa mo. I-comment mo naman sa comment section ano yung ang ginagawa mo, ano yung binabawasan mo rin sa gastos mo para makaipon ka at syempre naman makatipid. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.